Hello! Hula ho mga ka-angel! Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So ngayon po, sasamahan niyo po ako. Pupunta po tayo sa isang Asian or international grocery dito sa Southwest Calgary. Ito po ay kabubukas lang po, siguro 1 year or 2 years ago. Para po siyang kilala, parang yung mga kilalang grocery dito na TNT, Lucky Supermarket, tsaka yung patok po sa mga Pilipino, yung Hong Kong international store dito sa Southeast. So nasamahan niyo po ako at ipapakita ko po kung ano yung itsura niya. And so ipapakita ko rin po yung mga daan dito sa Calgary na papunta po doon sa international store. So tara po, samahan niyo po ako. So ayan po, magdadrive na po tayo. Pasensya na po yung video ko, hindi po tayo kumpleto ng gamit. Ganito po muna, sabit-sabit muna yung cellphone natin. Pero i-try po nating maging maayos yan sa mga susunod na video natin. So salamat po sa pag-unawa na lang kung medyo hindi maganda yung mga quality or yung position po ng camera natin o yung video natin. So ito po, nakikita nyo po yung daan ngayon. Yung mga puno po medyo halos lahat po wala pong dahon dahil katatapos lang po ng winter na nalalaglag po yan pagsapit po ng fall season. So ang natitira lang po yung parang pine tree, yung tinatawag nilang parang Christmas tree, yung mga green na yan. Yan na lang po yung natitira sa winter kasi hindi siya nalalaglag yung dahon niya. So mag-turn left po tayo dito, may stop sign. So give way po tayo lagi at make it sure na left and right sa kabilang direksyon wala pong sasakyan bago tayo mag-turn left. So be patient lang po dito para safe po tayo lagi. Slowly but surely kanga. So clear na po both left and right. So turn left na po ako. So ang speed po dito is 50. So maximum 50 kilometers an hour. So sumunod lang po tayo sa speed para hindi po tayo mahuli ng pulis o mapicturean ng camera. So dito po kasi sa Calgary, halos lahat na po ng intersection meron na pong mga camera yan. So anytime po pagka na-detect ng camera na ikaw ay nag-overspeed, pwede kang mapicturean. At pagka halimbawa nag-overspeed ka at nakita ng mga authority na pag-review nila po yung video or your camera, so papadalhan ka po ng notice o parang sulat sa kung saan ka po nakatira. So pagka po na sulatan ka, kailangan mong asikasuhin. Otherwise pagka wala kang action, automatic guilty, may bigyan ka ng penalty. So pagka po picture lang, ang kagandahan, wala po siyang demerit points. Pero pagka nahuli ka ng pulis, na pull over ka, yun, bibigyan ka ng demerit points. So yung demerit points po, yun yung parang mga every violation may kanya-kanya siyang demerit points. Pagka na-reach mo yung maximum na points sa every license ba, it depends kasi sa license yan, kung class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, may mga maximum required para hindi ka masuspend. Pag na-reach mo po yung maximum or more than the maximum, isususpend po nila yung license mo.
hindi po tayo nagkasigurado. May mga 1 month or 2 months, 3 months, depende po kung gaano na kadami yung points nyo. Pwede rin pong ma-revoke, depende po sa naging kaso nyo. So pagka nandito po tayo sa Canada, sumunod na lang po tayo sa patakaran nila. At para din po naman sa safety natin yan, mas maganda po yung community natin na lahat nag-iingat at safe po lahat ng tao, naglalakad, nagbabike, mga bata especially. So sumunod po tayo. Wala naman pong mawawala at hahangaan ka pa po kung susunod ka talaga sa mga batas nila dito. So magiging proud pa po tayo kung tayo yung role model at maipakita sa ibang mga driver na tayo ay sumusunod sa rules. So ayan po, bibigyan po natin yan ng mga discussion yan sa mga video natin. So sa ngayon po, iikot ko po kayo. So red light, so be patient again. So hintayin lang po nating maka-cross at maging green yung lights para mag-go po tayo. So green na, tayo na naman. Arangkada na naman tayo. Pasensya na po kung medyo blurred yung video natin. Tulad ng sinabi ko, hindi pa tayo kompleto ng gamit. For the meantime, yung phone ko muna ang ginagamit ko. Hindi pa siya high quality. So but palinawa magkaroon tayo ng mas magandang quality na gamit para mas clear yung mga video natin. So yield sign, make it sure walang tao. Then moving forward, make it sure na clear po yung papasukan natin bago tayo mag-go. So ayan po, clear. Then kailangan kong mag-change lane to the left kasi doon po sa bandang dulo mag-turn left po tayo doon. So mapapansin nyo po may approaching railroad crossing. So yan po yung Riles ng Calgary Transit. Yun po yung pinaka LRT nila. At saka po yung cargo na Canadian Pacific Railway. So hindi magka-separate po yan ng Riles nila. So red light na naman po. Dito po is so dito po ay southwest area ng Calgary. So nga po mga ka-angel, ito pong approaching na may mga sign po dyan, makikita nyo. Ito po yung Diamond Interchange. Kung hindi po ako nagkakamali, I think it's a first Diamond intersection in Canada. Nakikita ko lang po sa mga sign dyan na sabi nila Canada first Diamond Interchange. So para po siyang interchange na usually ang normal interchange o regular interchange is parang cross or parang T. Dito po para siyang kumbaga pa XX po yung kanyang design. So makikita nyo po yan paghabang mag-forward ako. So sabi nila it's effective to reduce the volume of the car daw sa mga intersection. Kumbaga effective daw para ma-reduce yung mga traffic at congestion sa mga intersection. So meron po sa right, parang nakakalito po sa una, pero masasanay po kayo sa paglagi po kayong dumadaan dito. So merge tayo sa Macleod Trail North. Yan po, magme-merge po tayo dyan. And then mag-e-exit tayo sa Shaughnessy Boulevard o Mid Lake Boulevard. Kung makikita po yung sign,
So ayan po yung e-exitan natin. So change lane to the right po tayo, make it sure na walang car. Then we are safe. So ito po yung McLeod Trail. Pag straighten nyo po yan, diretso po yan hanggang downtown sa mga skyscraper, yung mga building ng Calgary. So ayan po, nag-exit na tayo. So sundan po natin yung Mid-Lake Boulevard East. So turn right, signal light. So is a yield sign, make sure na walang pedestrian at saka clear. So clear po siya, so go lang po tayo. So papasok na po tayo sa mga establishment na andun po yung Asian store. Turn right po tayo dito, then turn left. So be patient lang po yan. Titignan natin na laging walang car nakasalubong na pwede nating mabangga. So malapit na po tayo. So medyo maaga pa po ngayon, magla-lunch. Sana po hindi po puno yung mga parkingan, kasi may mga work pa yung mga tao. So turn right tayo dito. So mag-giveaway na lang po tayo kung medyo maraming mga car na giveaway na lang po. Kahit minsan right tayo, giveaway na lang natin sila kung yun po yung magiging way na maging safe po lahat tayo. Kasi mahirap po mabangga dito kasi abala din po. Maraming asikasuhin sa mga insurance, claim, ganyan. Kahit pa hindi nyo kasalanan. So giveaway na lang po kung may paraan naman na mag-giveaway tayo. So maghanap po tayo ng parking na malapit. So yan po, makikita nyo may tree house. Ayan po yung parang indoor playground ng mga bata na malapit. So ito na po yung Asian store. So bababo na po tayo at ipapakita ko po kung ano yung itsura ng loob. Samahan nyo po ako. So ayan po yung pupuntahan natin. Samahan nyo po ako sa loob. Hanap po tayo ng sayote. Sana po may sayote sila ngayon. So yan po yung mga laman niya. Yan po, kalabasa, mga sibuyas, mga itlog, siopaw, pansit, itlog pugo, mga gatas, mga cheese, pang spaghetti. So Yakult, may Yakult po sila. Ayan. So yan po yung mga kamote,
mga juices, mga oranges, mga carrots. So kuha tayo ng isa. Naku, ito po yung sayote nila. Medyo may kalumaan na, pero pagtiyagaan na po natin kasi magtitinola tayo. Kukuha po tayo ng basket. Yung mga talong. So yan po, may mga yan po yung mga dilatang pang salad. Opo, may papaya po sila para pa sa tinola natin pe. Ayan po, may Philippine condensed creamer. So kukuha po tayo ng carrots. So kuha po tayo ng dalawa. Pagtsagaan na natin yung sayote. May kalumaan na po talaga yung mga sayote nila. Na taon lang na naubusan, pero pwede na to. So hahanap po tayo ng cherya. Yan po yung mga tinapay nila, oh. Yan. May mga iba, oh, boy bawang. Yung paborito nating cornic. Pag ito naalala ko po nung bata ako, ito yung mga kinakain ko sa pagka naglalaro ko mga barkada, oh. Oh, mga mancher. Ayan. May super bawang. Nako, masarap siguro ito kasi super eh. Ayan po yung mga tinapay nila, gawa po yan ng mga Pilipino na bakery dito. So marami pong pagpipilian para din po kayo nasa Pilipinas na. So ito yung mga biskwit, mga Skyflex. Yan. So ayan po, may mga Paji Bar, Rebisco. Marami pong pagpipilian. Ayan, para kang nasa Pilipinas lang eh. Parang na pure gold. Ayan po, may mga cup noodles din sila. Spam. Ayan po yung mga munggo. Ayan. Shout out po sa mga kapwa na nirarayuma. Joke lang po. Ayan. So ayan po yung mga yung mga shrimp paste, yung mga patis, mga bagoong. Yan. Yan po yung price nya. Yan, Star Margarine. Ayan, Ladies Choice. Yung paborito nating Ladies Choice. Ang isa po di presyo $8.49 ito.
Yung mas mura yung isa, $5.29. So ayan po, marami pong pagpipilian. At hindi po kayo mamroblema kung halimbawa naman po lang dito kayo sa Canada, sa Calgary, marami kayong mabibilhan ng mga Pilipino products. So yan po yung mga pansit. Yan, pansit canton, paborito natin yan. Yan, mga pangrap ng mga lumpia. So yan po yung pang miswa, $2.79. So galing po ng UFC tsaka Buenas. Galing Pilipinas po lahat yan, imported. So yan. Pupunta po tayo dito sa mga patis, mga suka, ketchup. Yan. Ayan. Ayan, may mga pang sauce ng lechon. Yan. Ayan, sa mahilig po sa mga pinakurat, meron pa tayo din yan dito, $7. So ayan po, pagka nag-aadobo tayo, may silver swan. Yan, may galing, saan galing ito? O galing din ng Pilipinas, Laureate. Sukang Iloco, yung mga Ilocanong shout out po sa mga Ilocano. Yan po, mga may halo po itong mga product po ng mga galing China, Vietnam, Thailand. So mostly Asian siya. Yan. Yan. Yan po. So ayan po, ito po ay hipon. So usually po ito yung binibili ko kasi mura, maramihan. So ayan po, mga hipon. So ayan po yung batikuling sa Iloca, Tagalog, o puso. Yung puso ng manok, pang Adidas. Yung chicken wings. Meron din po tayong mga nakabalot na ng pamprito na bangus, marinated. Yan yung mga ready to prito na to. Ayan, product ng Barrio Fiesta. So marami pong klaseng isda. Ayan po, pag makikita nyo, may Manila pa, oh. Ayan, Manila's Choice tuna. Ayan. Oh, ayan po yung paborito nating pambansang almusal, tuyo. So ayan po, ito daon ng saluyot.
frozen siya. Kasi usually po kasi dito malamig, kaya hindi pwedeng magtanim ng mga ganito kasi mamamatay siya sa winter. So yan po, iba't ibang klase po ng mga hipon, yung pero ganito po usually ang binibili ko kasi mas makakamura sa tingin ko dahil marami siya. Sabi nga nila, the more the better, mas maganda yung presyo. So yan po, may mga ice cream, ayan, Magnolia. So kompleto po rin po dito, halos kompleto na. At hindi po kayo manghuhumsik sa mga product natin, ang mga produkto ng Pilipinas. Yan, may Spam. Yan. So yan po, ito naman po yung mga noodles, mga bigas. Yan. Yan po. Ito, iba't ibang klase ng isda. Yan. So meron din po dyan parang Pilipino nagbebenta ng mga Philippine dishes, ulam. Yan. Hello, madam. Yan, yung mga Vlogger? small vlogger lang po. Okay lang, basta Ipo-promote po natin to. Yan po yung mga ulam, yan. Pakasarap po yan. Oh. Ano pangalan nyo, ate? May. May, okay po. Munting kusina na, hindi na siya, dati siya, Pacific. Ah, hindi na po Pacific ito? Ah, ganun? Munting kusina ni Nani na dyan ang loob. Oh, okay. Ito po pala, hindi na po Pacific Hut. Hindi na. Yan na po yung may-ari. Pero, masarap pa rin po. Of course. Bakit po binenta po yung ano? Hindi, kasi nag-concentrate siya ang banggit. Concentrate siya sa bakery. Ah, ayaw na. Hindi naman sa ayaw, hindi lang matutukan. Oh, pero parehas lang po, di ba? Parehas pa rin. Pa rin. Oh, ngayon ko lang po nalaman. Buti na lang nagpunta tayo dito. Kaya inaanap ko. Sa 17 up, sa kanya pa rin. Tsaka pa, oh. Nagtataka ako bakit walang Pacific. Yun naman pala, iba na pala. Sige po, ate. Thank you. Ah. So, iba. Dati po yung Pacific Hut. Iba na rin pala ang may-ari. So, meron din pong bangus dito. Ayan. Ayan po yung presyo niya. So, ngayon bibili rin po tayo ng belly. Pang sahog-sahog natin sa mga pakbet. So, mamili po tayo dito. Mag-order po tayo. So, bibili po ako. Pipiliin po natin siguro yung medyo may laman, hindi less taba. So pasensya na po sa English ko kung tatawagin ko yung nagbebenta. Parang Vietnamese siya eh. Hey bro. Can I have the first one? Yeah. Debit.
Thank you. So ayan po, bumili po tayo ng belly. Ate, bye ate. Discovery Angel. Diba? Yun po yung pangalan po ng YouTube channel natin. So yan po yung mga isda. Yan. May washroom. Dito po yung mga travel agency. Yung mga kukuha ng bahay. Ayan po, isom po natin. Yan. Pwede po yung kontakin yan pag kukuha kayo ng bahay. Yan, yun po yung mga isda. Yan po yung mga pangsahog. Yan na, yung mga magpapasarap sa mga luto natin. Ayan, mga sinigang, mga mix-mix. Ayan. Ayan, yan, yan. Yan, marami po yan. Eh, hindi po kayo mamroblema kung halimbawa man po pumunta kayo dito. Meron po rin po tayong mga Philippine products para hindi tayo ma-homesick. So babalik po tayo at dito bibili ng chicherya. Naku, nahulog pa yung isa. So yan po. Okay, kalimutan. Yan. Kailangan po bili po tayo ng mga bili tayo ng chippy. Yan. Chippy. Hanap tayo ng Mr. Chips. Sana meron. O, parang wala yatang Mr. Chips na ubusan. So pansamanta ko munang ipupos mga ka-angel at magbabayad po tayo. Okay, hintayin nyo lang po ako. So yun po mga ka-angel, nakapagbayad na tayo. At uuwi mo muna tayo. Pasensya na po, hindi pa maganda yung quality ng mga video natin. Kasi wala tayong mga monopod. So yan po. Yan po yung pangalan. So papakita ko po ulit. So yan po yung pangalan ng grocery, Asian grocery dito. Pag may time po kayo, bisitahin nyo. Marami pong product dyan. So yan po. May katabi po siyang tree house. So yan po yung paligid. May Wendy's. Yan. Marami pong mga establishment dyan. Yan po, may pizzahan. So yan, na po muna tayo sa sakyan. At magdadrive na po tayo pabalik sa bahay. So ayan po. Yan, pasensya na po sa video ko, medyo magulo pa. Susubukan po nating mapaganda at hindi nakakahilo yung pag nanonood po kayo. So yun po, yan po yung mga ating vlog muna ngayon na itong araw na ito, about the
Asian grocery. Pagkalimbawa po nandito po kayo sa Calgary, isa po yan. Marami po actually ang mga Asian store dito. Meron ding mga grocery lang na para Pilipino lang. Isa na po yan, yung Seafood City. Bibisitahin din po natin yan sa susunod na mga video natin, at ipapakita ko po yung Seafood City. Yung Seafood City po ay based po sa California, USA. So very thankful kasi nagtayo sila ng branch dito sa Canada. Actually marami na po yan, sa Winnipeg, sa Manitoba, sa Ontario, dito sa Alberta, sa Vancouver, British Columbia. Di ko alam kung meron na sila, but for sure magkakaroon yan kasi malaking city yun eh. But we are very lucky because nagtayo sila not only here in Calgary, meron din po sa Edmonton. So yung Calgary, Edmonton po kasi is isa sa mga top, di ako nagkakamali, basta na sa top within top 10 major cities ng Canada. So kaya kung yung mga company, hindi nawawala yung Edmonton, Calgary kung magtayo sila ng mga branches like sa Jollibee. May Jollibee si Calgary, may Jollibee sa Edmonton. So yun po, at least hindi po tayo lalong ma-homesick, lalo na sa mga newcomer. Pagka maghanap sila ng mga grocery from the Philippines, meron po tayo, marami po yan. Huwag po kayong mag-aalala, huwag po kayong mag-worry, marami po yan. At saka pag andito po kayo, meron din pong mga grocery ng mga other Asian countries like yung mga TNT, yung Lucky Supermarket. Meron din po mga Philippine products dyan. Hindi lang po yung mga product ng Chinese, Vietnam, o Thailand, o Indonesia man yan. Meron din pong hinahaluan na talaga ng mga Philippine products kasi marami na rin pong Pilipino dito. So yun po. So magdadrive na po tayo at pauwi na. At ipapakita ko ulit yung daan pabalik sa atin. At samahan niyo po ako, mga ka-angel. So dito po sa Canada, kailangan po tayo mag seatbelt kasi yun po yung batas. Pag sumakay ka po ng car, hindi po tayo pwedeng kandong-kandong lang, kahit bata pa yan. Kailangan po, kung ilan po yung seatbelt ng car, yun po lang po yung maximum na pwedeng sumakay sa car. Unlike po sa atin na hindi tayo gagamit ng seatbelt, kakandungin natin yung mga anak natin. Dito po bawal po. Kung mahuli po kayo, pasensyahan po tayo kasi may penalty siya. At saka for safety reason na rin po yun, na kung may mangyari man, wag naman sana. At least malaking bagay po yung seatbelt talaga kasi i-hold ka para hindi ka yung may babangga, parang titilapon ka. In that case, pwede mong ma-hit yung glass, yung windshield, yung glass ng car, na maaari magdulot pa ng serious na injury. So haandarin ko po yung car at pauwi na po tayo. At salamat po sa panonood. Pasensya na po ulit kung yung quality ng video natin hindi masyadong clear o magulo o nakakahilo. Like I said, sisikapin kong pagandahin yan. At susunod na mga araw po, ipapasyal ko kayo ulit sa mga iba't ibang lugar ng Calgary. Hindi lang po sa Calgary, outside Calgary, within Alberta, outside Alberta. Kung hanggat kaya po natin, may time po tayo, papasyal ko po kayo. At wag niyo pong kalimutan pala, lagi ko pong pinaalala, hindi ko po ito parang ipagmayabang, parang isi-share ko to, kasi ang content ng vlog natin is about travel, exploring, discovering new places, new things.
So yung pupuntahan po namin sa April 26, para po sa inyo yan. Antabayanan po yan at ipapakita ko yung lugar na yon sa inyo. So yan lang po muna ang vlog natin at ingat po kayo lagi, stay safe, always pray to God, number 1. Huwag natin kalimutan magdasal at sana po makapunta rin po kayo dito at makikita-kita tayo. Stay positive at ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. Ito po ang inyong ka-angel, ka-tropa at kalakwatsa po, Kuya JJ. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa muli po. Thank you.